Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin in this video is napapanahon topic. So buying EV car or gas car. So ano nga bang mas matipid or gaano ba kalaki yung matitipid natin? Yung mga nagpaplanong bumili ng bagong sasakyan sa panahon ngayon or yung ibang gustong mag-upgrade na may sasakyan na. So ako nagpaplano or nagtitingin ako. So nag-research ako kung ano nga ba mas makakatipid based sa computation na ginawa natin. So kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So more on gas price din pala ito mga savings. So ito yung computation na ginawa natin, which is di-discuss din natin yan. So gumawa tayo ng dalawang comparison, dalawang sasakyan. Yung isang sasakyan meron ako, saka yung isang sasakyan which is EV car, tapos kung magkano yung declared nila per kilowatts or kilometers per charge. Kung magkano yung cost. And then ito pala yung sasakyan natin, dalawa, isang gasoline saka isang diesel. So yan, nakapark na lang muna siya. Actually, nagko-commute ako lately. So, yun, pinag-iisipan natin. Pero magkano nga ba yung matitipid natin? And then, nilagay ko rin dito. So, nagmahal na yung kilowatts charge. So, dati nasa 13 or 12 lang yan. Alam ko, depende rin yan kung gaano kalaki yung, kumbaga yung kinoconsume mo per month. So, ayan, 15. Expect natin, tataas pa daw yan. Hindi ko alam kung hanggang saan tataas. So, again, depende yan kung gaano kumbaga, the more na mas mataas yung kinoconsume mo, the more na mas mataas yung kilowatts per hour. Yun, so we are comparing BYD Seal versus Toyota Vios. So medyo kumbaga sila lang kasi yung may sedan sedan pareho. Pwede akong kumuha ng iba pero mas maganda kasi yung may actual brand kesa as general. So, and then, real cost, driving in the Philippines, and by the end, you will know much actually kung magkano yung masasave natin. So, start na tayo dito sa computation natin. So, unang car is yung nasa left side, BYD Seal. So, ang computation ng kilometers per kilowatts nila is 100 kilometers is 18.2 kilowatts, and then yung current rate ng Meralco natin kung mag-home charge 14.99. Ngayon, kung sa labas naman kayo mag-charge is medyo mahal. Yung iba 35, yung iba 30, yung iba 38. So ginawa na lang 35 yung sa mga Shell, yung sa mga AC mobility. So kinumpute din natin based diyan sa 14.99 ang kilometers, kumbaga ang kilowatts per kilometer is nasa 5.45, which is ang EV cost per kilometers is 2.75. And then kapag yung sa naman, yung sa mga charging is 6.37. So hindi na natin nilagay dito yung mga free charging kasi yung mga kumbaga yung mga free charging sa mga mall, hindi naman siya talaga sustainable at hindi naman lahat ng user magtsatsagang pumila sa SM